So, hi all, Moses Mars, another day, another video na naman tayo. And yes, this is another feedback thoughts and also sharing you guys my own opinion na din pagdating sa isang Android phone. Kung sulit pa ba siyang bilhin ngayong 2026 and bakit nga ba marerecommend ko siya ngayong 2026. And this is the Oppo A6X. And before that, of course, let me go ahead and share guys first the quick specification of this Android phone. Tayo sa release date ng ating Oppo A6X. So, this was released December 2nd, 2025. Pagdating sa size, may 6.75 inches IPS LCD display na mayroong 100 Hz refresh rate. Sa IP resolution, this is IP64 main industrial and water resistant or water splash resistant po itong si ating Oppo A6X 4G. And sa body build, meron itong glass front, plastic frame, and plastic back. Sa chipset, may tayong Qualcomm Snapdragon 685 6nm na merong Android version 15, color OS 15. And pagdating sa storage, napakadami natin choices dito. Pero pinakamababang storage na makukuha nyo dito is 4GB of RAM with 64GB of ROM. Sa camera naman mga sis Mars, meron tayong single main camera and this is 13 megapixel na meron 2.2 aperture. Sa video recording, maximum resolution is 1080p with 60 fps. Selfie camera time at 5 megapixel na meron 2.2 aperture also. And then video recording using the selfie camera, maximum resolution is 1080p with 30 fps. Sa battery capacity, meron tayong 6,500 mAh battery capacity. And sa security sensor naman natin, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. And pagdating sa ating colors, meron tayong plum purple and ice blue. So, dumako na tayo mga Mariko sa rason kung bakit nga ba sulit pa rin bilhin itong ating Oppo A6X 4G ngayong 2026 or to be specific ngayong January 2026. So, mag-start tayo mga sis Mars sa mga nagustuhan ko with this Android phone. So, first is yung sa kanyang size. 6.75 inches na merong IPS LCD display. And pagdating sa kanyang body build, I understand that this is a plastic frame or plastic back. Pero kasi mga Mariko, pag hinawakan nyo tong Oppo A6X at i-compare nyo siya sa mga ibang Android phone, mas mapapansin nyo talaga na mas futuristic or mas sinasabi ko na mas maganda pa yung, ano pang ba perfect term doon? Parang mas classy or aesthetic pa siyang tignan. So, para sa akin, okay lang ako doon mga sis Mars kahit naka-plastic back or plastic frame siya. Kasi nga, naka-punch hole na to. So, alam niyo yun mga Mariko, kahit anong design yun, kahit, basta wag lang colorful, basta plain design yan, tapos naka-punch hole, automatic sa akin, 10 out of 10 dyan mga sis Mars. Kasi makikita mo or mas mafe-feel mo yung viewing experience mo with this Android phone or sa mga mobile games. So, mas mafe-feel mong gamitin yung Android phone na to nang walang sagabal. So, that is the second reason why I decided kung pa nga ba siya marerecommend ngayong 2026. So, next mga sis Mars is yung kanya chipset. This is a Snapdragon 685. Pero, I just want to set proper expectation lang pala bago ako fully shared ng mga experience and thoughts ko with this Android phone. I'm not a pro po when it comes sa mga reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts and also my experience. So, again, pagdating naman sa chipset niya, this is Qualcomm Snapdragon 685. So, sa kanyang chipset, para sa akin, okay na yon sa kanyang presyo. Kasi, magbabase na lang tayo. Siyempre, hindi ko nitataas pa yung standard ko or yung expectation ko dahil nga sa presyo na binibigay ni Oppo A6X. And again, basta nalalaro po yung tatlong laro ko, actually, is para sa akin, is okay na. Makaset ako into highest resolution, into highest resolution with these 3 games, ML, COC, and also COD. Basta hindi ako nakaka-experience ng lag dyan, mga Mariko, okay na sa akin yung Android phone. Pero, I just want to set proper expectation na pag naglalaro kayo ng WUWA, Genshin, ayan, medyo mahihirapan kayo kasi dyan talaga yung mabigat na game na yan, lalong-lalo na yung WUWA and also Genshin, medyo makaka-experience kayo dyan ng lagging or frame drops po. The fourth thing mga sis Mars is yung kanyang battery capacity. 6,000 mAh battery capacity. Yun talaga ang pinaka-suwak na
masasabi ko na battery capacity sa mga ganitong presyo. Talagang masasabi na worth it na yun. Kasi nga, maganda na yung battery capacity, tapos okay pa yung chipset, and then, okay pa yung screen, malaki pa yung screen, okay pa yung presyo. So, para sa akin, okay na yun. Kaya yung battery na yan, matagal ko nang magagamit yan. Actually, is the whole day, magagamit ko na yan. Even manood pa ako or magpatugtog, maglaro pa ako, matagal ko na yan magagamit yan. Pero again, pag nagbabad kayo sa gaming, lalong-lalo na kung todo, grind kayo sa paglalaro, mga mari ko, for sure na siguro half day nyo lang siya magagamit. Pero may mga scenario na matagal ko naman siya nagamit kahit na naglaro na ako dito ng ilang beses. So, yun lang naman yung mga 4 na nagustuhan ko with this Android phone. So, dumako na tayo sa mga medyo hindi ko nagustuhan, pero tolerable naman at okay na okay pa rin naman. And that is, of course, sa storage. So, pinakamababang storage nito, mga Marico, is 4GB of RAM with 64GB of ROM. Pero meron silang pinakamataas na storage dito, that is the 6GB of RAM with 256GB of ROM. So, 4GB of RAM with 64GB of ROM, medyo onti na lang malalagay mo dyan, mga Mrs. Mars. Pero makakapaglaro ka. Pero siguro magagamit mo to as a secondary phone or pwede mo din siyang gamitin as a gaming phone. Do meron siyang pinakamataas na storage with 6GB of RAM with 256GB of ROM. Pero syempre, expect nyo na pag ganun kataas yung storage nyo, medyo tataas din yung presyo. Pero the 4GB of RAM and 64GB of ROM, kaya para sa akin, sulit na siya para sa kanyang presyo. And the second one naman, na medyo hindi ko nagustuhan dito, is yung kanyang camera. So, hindi ko siya marerecommend if by any chance na gagamitin niyo siya for content creation. Hindi ko siya marerecommend sa inyo as a camera para sa pagbablog. Siguro pwede niyo siyang gamitin to capture some memories, pero hindi niyo siya pwedeng gamitin for yung mga nag-zoom in. To be specific, mga sis Mars, yung kanyang camera, pwede mo na lang siya gamitin as a basic camera. For example na lang, lalabas kayo for mga moments lang, mga ganun. Pero sa mga vlog and video recording, ayan, hindi ko siya marerecommend kasi nga, hindi siya ganun kaganda at kalinaw para sa akin. Pero, kung ang hanap mo lang naman ay Android phone na maganda ang chipset, swak sa budget, pwedeng gawin secondary phone, malaki, ano pa ba, mataas ang battery capacity. Para sa akin, sulit na at worth it nang bilhin itong Oppo A6X 4G. So, if by any chance na gusto nyo namang bumili ng 5G version, meron din namang 5G version si Oppo A6X 5G. Just click the basket po dito sa ating video. Mas mura nyo na mabibili yan, swear mga sis Mars. So, again, mga Marico, this is just a quick update kasi nga nakita ko parang nasa 3,000 plus na lang itong Oppo A6X natin na 4G version. And then yung 5G version parang nasa 7,000. So para sa akin, if may sapat na budget ka naman na go with the 5G version, mas okay pang bilhin yun. Kasi may mga ibang mga advanced specifications siya compare kay 4G. Pero kung nasa swak ka lang na budget 3,000, tas gusto mo lang naman is a secondary phone, for documents, for ML, mga ganyan, para sa mga seniors, sa drivers dyan, sa mga movie riders natin dyan. Pwede nyo din gamitin ito sa mga seniors. Pwede nyo pong irigalo to sa mga mom, dad nyo na gustong mag-block blast, ayan, pwede pag Candy Crush, ayan, perfect pa rin naman gamitin itong Oppo A6X na. So, yun lang naman mga sis Mars sa ating quick update. Once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me here on my TikTok account, _Malonzo. Please do subscribe here also to our YouTube channel for more updates, for more feedback, thoughts, and also experience sa mga gadgets natin. So, thank you so much and bye-bye.